Diba? Kasi pag-ato ganun sa Tagalog. Pagpunta. Sobrang lamig kasi. Yung itlog ko tumigas na. Hirap talaga nagtagalog. Kakagaling ko lang doon kay Papa. Tapos, okay naman siya. Walang magawa eh. Tiis lang talaga yung pwede natin gawin and among other things na kaya niyong gawin. Pero tingin ko, maganda talaga kung ituloy nyo lang talaga yung mga nakita yung magandang bagay at saka magandang sinabi na nakakadagdag sa pagpapaganda sa ating bansa. So alam nyo na noon, may point of comparison naman talaga tayo when it comes to what was governance then and what is governance now in this administration that we are in. So, somehow, tingin ko, hindi naman talaga okay yung sitwasyon, pero okay na rin na nakita natin kung ano yung gusto natin para sa Pilipinas talaga. Yung tatay ko, nandyan yan. Kasi handa talaga siya na if ever it will come to yung nangyari sa kanya, isakripisyo niya talaga yung buhay niya para sa inyo. Kasi noon pa lang, hindi pa yan tumatakbo ng presidente. Yung tinatanong pa kami doon sa Davao, kami mga anak, lahat kami hindi pumayag talaga. Kasi alam namin magulo. Kasi kilala namin yung tatay namin na he will fight for his people, the Filipino people. Because he fought for Davao City. Nung simula siya sa Davao, hindi naman talaga lahat ng taga Davao natanggap yung methods niya or his way of governing the city. Pero hindi yan takot na na hindi siya magustuhan ng tao o hindi siya tanggapin ng tao. Hindi yan natatakot sa opinion ng tao sa kanya kasi ang gusto niya kung ano kailangan ng lugar mo para maayos mo yung lugar mo. So yun yung nakita niya na kailangan talaga ng tao. Lahat hindi rin tumanggap agad until there came a time na the Davaoenos realized na tama naman pala talaga yung tao. So, at this point, in Davao, kaya hindi siya nakakalimutan talaga ng mga taga Davao